Hindi ko lang maintindihan dito kay Bini Abante, no? Ganda sana ng apelido niya eh, Abante. Eh, yung problema nga lang dito, tumatanda siyang paatras. Eto. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to, patunayan niya kung talagang PR stunt to or may katotohanan na sinasabi. Eto, di ko alam kung karapat-dapat bang tawagin tong congressman o pastor. Kasi kung tatawagin siyang congressman, talunan siya eh. Hindi naman siya binoto ng taong bayan. Eh kung tawagin naman siyang pastor, di ko alam kung bakit naging pastor tong ganitong pag-uugali, no? Kasi isipin mo, may lakas pa ng loob na maghanap ng pondo ni Congressman Pulong Duterte na samantalang wala silang maipakita sa lahat ng pondong dumaan sa kanilang mga kamay. Alam mo, Bini Abante, bago mo hanapin ang pondo na dumaan kay Congressman Pulong Duterte, ilabas mo muna yung record ng DPWH sa lahat ng flood control na dumaan sa inyo. Ha? Kung napunta ba talaga sa tama o napunta ba talaga sa flood control yung budget na dumaan sa inyo. O, di ba? Ang problema nga lang dito sa sinasabi ni Mayor Isko Moreno na bumabaha ng budget pero malalim pa rin ang baha sa kamay nilaan. Kasi kung iisipin, yung pondong dumaan sa iyo, Bini Abante, 2 billion 60 million. Iyan tanong, nasaan yan? Nasaan ang flood control na yan? Bakit baha pa rin ang kamay nilaan? O, di ba? May lakas ng loob kang maghanap sa pondo ng mga Duterte pero yung sayo wala kang maipakita. Ito naman hindi ko alam kung anong pag-iisip ang mayroon ditong mga congressman na to na kumukontra sa mga Duterte. Alam nyo kasi sa totoo lang yung taong may ginagawang mali, yun ang madalas mag-ingay. 'Di ba? Yung taong may ginagawang anomalya, yan yung unang nag-iingay. Oh, yan yung totoo. Yan yung di ba? Ganyan naman talaga eh. Hindi ko lang maintindihan dito kay Bini Abante, no. Ganda sana ng apelido niya eh, Abante. Eh, yung problema nga lang dito, tumatanda siyang paatras. Eto. Kaya ganyan siya magsalita. Halos gumagawa siya ng paraan kung paano sisirain ang mga Duterte at sila yung umangat. Papaniwalain yung mga tao na wala silang ginagawang anomalya eh. Lifestyle check kayo. Kung talagang walang anomalya dyan sa posisyon nyo.